ay itong pagdukot, pagkidnap kay dating Presidente Digong ay hinarang ho. Hinarang ng tuluyan. Sino ang umarang? Hinarang ho. Yan po ay kidnapping. Na bulgar, na siwala at na pagdukot kay Digong. Huwag niyo pong kalitaan na panoorin ito. Dahil matutuklasan po nito kung sino ang utak sa pagdukot at kung sino ang dudukot at kikidnap kay Digong. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, pagdukot, pagkidnap dito kay dating Presidente Digong. Nako, bakit nangyayari ito? Mga kaibigan, unahan ko po kayo. Hindi ito fake news. Alamin po natin ang buong katotohanan tungkol dito sa pagdukot, pagkidnap dito kay Digong. Sino-sino ang involved? Sino ang nag-utos para dukutin si dating Presidente Digong? At sino ang aktwal na dudukot, ikidnap dito kay Digong? Yan pong lahat mga kaibigan ay bibigay ko sa inyo ang tunay na kasagutan. Kaya't kapag may pagkakataon po kayo, ay samahan niyo po ako, panoorin, pakinggan, tapusin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, mga mahal kong taga-subaybay, na nitong mga nakaraang araw ay diretsahan inamin ni dating Presidente Digong na marami ang kanyang pinatay ayon ho sa kanyang pag-amin. Pagkatapos po niyan at kasabay ay mayroon po sa kanyang dudukot at kikidnap, subalit naharang. Mga kaibigan, wag na nating patagalin. Ito, ibibigay ko po sa inyo ang complete kabuuan detalye tungkol dito sa pagdukot, pagkidnap kay dating Presidente Digong. Samahan niyo po akong pakinggan, panoorin. Ito po, shout out po sa lahat. Aralan mabuti ang Rome Statute dahil meron pong pananagutan ang kahit sinong policeman or alagad ng batas na magsisilbi ng warrant arrest na galing sa ICC ngayong hindi na tayo miyembro dahil nakasalagay po sa ating saligang batas. Iyan si Roque, buhato doon sa kanyang pinagtataguan, ay isiniwalat niya ho dito na ito nga si Digong ay kikidnapin, dudukutin, mga kaibigan. Sino ang dudukot na ito? Kaya dito sa bandang gitna ng pagsisiwalat ni Roque ho, ay matutuklasan natin at baka ho, hindi kayo makapaniwala kung sino ang tinuturo na kidnapper, na dumukot o dudukot dito ho kay Digong. Ito po. Kinakailangan issued by a judge. Yung judge na yon, Pilipinong hukuman, hindi dayuhan hukuman. Kaya nga, ang sinasabi ni Presidente Duterte, mamamatay muna ako bago ko haharap sa mga dayuhang mga maestrado. Kasi po, yung pagpapatupad ng batas, yung paglilitis at pagpaparusa dahil merong nalabag na batas, yan po ay kabahagi ng isang karapatan, ng isang suberenya at malayang bansa. Ay ba, alam mo Roque, may siniwala to siya pumuput ako buhat doon sa kanyang pinagtataguan ito. At dito, ito ang tinutumbok ko natin. Mga susunod na pagpapahayag niya na ang tinutumbok nito ay kakaiba na ho. Nako, magugulat kayo. Kapag pumayag tayo na dayuhan ang maglitis sa mga krimen na nangyayari sa atin, pinabaliwala po natin ang ating soberenya. Yan po ay pagtatraidor sa Republika ng Pilipinas. Malaking dagok po yan sa ating soberenya at yan po ay pwede mapatawan ng parusa na parang capital offense. Talaga po
Ano nga, Pwede po yung maging sumunod sa utos. Pero, matindi ho. Ito mga kaibigan, na bulgar, na siwala at napagdukot kay Digong. Huwag niyo pong kalitaan na panoorin ito. Dahil matutuklasan po nito kung sino ang utak sa pagdukot at kung sino ang dudukot at kikidnap kay Digong. Pakinggan po natin at unawain. at kapag ang isang pulis ay sumunod sa utos na dakipin ang presidente sang-ayon sa order ng ICC, yan po ay kidnapping. Maliwanag po mga kaibigan. Ayon dito sa ikangayan na bulgar, isiniwalat na kapag sumunod ang mga pulis sa utos ng ICC, itong si dating Presidente Digong ay hulihin, ay papasok ko doon na ito ay isang kidnapping at dinukot. Ay nako, matindi ho ito. Matinding nananaginip po ng gising. Itong si Atty. Roque, buhat doon ho sa kanyang pinagtataguan. Ay lumang tugtugin na ho ito. Gasgas na. Dito nga ho sa mga pahayag ni Roque na ito ay itong pagdukot, pagkidnap kay dating Presidente Digong ay hinarang ho. Hinarang ng tuluyan. Sino ang umarang? Hinarang ho ng mga batikan na abogado. Hinarang ng mga political analyst. Hinarang ho ng taong bayan na ang pinagsasasabi ho ni Atty. Harry Roque ay pawang imbento. Nag-iimbento ng mga batas-batas. At nang sa ganun no, in mind condition ang kaisipan ng taong bayan. Datapuat wala ho na maniniwala ho sa kanya. Kaya't buhat doon ho sa kanyang pinagtataguan ay nag-iimbento, nag-iisip ng mga kasinungalingan para ipahayag sa taong bayan na ganito ang mangyayari kapag kinuha ng ICC, kapag pinusasan ng ICC at Interpol at ibinigay ng ating kapulisan at hinuli. Ito si Digong ay isang uri daw ho ng pagdukot, pagkidnap, nananaginip ka ng gising. Roque, isang imbento mo na naman yan eh. Mahilig itong mag-imbento eh. Ito pa, bago natin bigyan muli ng anumang public opinion. Illegal detention. Bakit po? Kasi kinakailangan ang warrant of arrest issued by a Philippine judge. At ang ICC warrant of arrest ay issued by a foreign judge na kung tayo ay miyembro pa ng ICC, po pwedeng makonsidera na parang isang warrant of arrest na inisyu ng hukuman din sa Pilipinas. Pero dahil hindi na nga po tayo miyembro at paso na at wala nung nagsimula ang investigasyon at nawala na nung jurisdiction ng hukuman, naku po, illegal detention na po mangyayari dyan kapag inaresto nila ang presidente sang-ayon sa visa ng warrant of arrest na Ang lakas ho ng hangin. Siglang number 5. Nako, yan ho si Roque. Alam mo Roque, instead sa halip na magpakalat ka ng anumang fake news, ng anumang pagmamind condition ng taong bayan na ginagamit mo ang iyong pag-abogado, na nag-iimbento ka ng mga kunwari mga batas, dapat abyarin mo ay sumuko ka. Sumuko ka na lang kaysa magpakalat ka ng anumang fake news dito kasi mayroon po itong arrest warrant na galing po sa Quadcom. At malapit na rin pong lumabas ang warrant nito dito po sa qualified human trafficking. Ayun na lang nga tupagin mo, Roque. But anyway, hindi po yun ang ating topic, ang kanyang mga kaso. Napadaanan lang ho. Dahil importanteng malaga ho. Huwag po kayong maniwala. Huwag kayong magpasindak, hindi porke tayo ay hindi abogado. Suriin po natin, alamin ang mga pinagsasabi ni Roque. Yan po ay pawang diversionary tactics strategy. Nang sa ganun guluhin ang kaisipan ng taong bayan. Yun ang purpose nila, taktika, strategy, humingi ng simpatiya sa taong bayan at nang sa ganun hindi ho mapusasan ito si Digong na hindi ho mangyayari yan dahil tuloy ho ang pagpusas kay dating Presidente Digong. Pinayagan na
ng ating Presidente Marcos na rawag harangan ang sinuman na uhuli dito ho kay dating Presidente Digong. Ito pa. Naging produkto ng isang preliminary investigation na nagsimula nang wala ng jurisdiction ang ICC. Nako, yan po ang mainit na pagpapakalat ng anumang fake news, mga kaibigan. Disclaimer lang ho. Nagpapakalat po niya na itong si Roque. Disclaimer lang po. Kaya nga po natin nasabi na pagkidnap, pagdukot kay dating Presidente Digong, dahil ayon po dito kay Atty. Harry Roque, kaya din po natin nasabi na hinarang ang pagdukot, pagkidnap kay dating Presidente Digong. Ang humarang po dito ay ang mga batikang abogado na kinontra. Marami po ang ibig sabihin ng pagharang. Kinontra, ibig kong sabihin. At ang taong bayan ay hinarang din, kinontra ang mga sinasabi nitong si Atty. Roque na hindi po totoo ang kanyang sinasabi. Mga kaibigan, nag-iimbento ng pawang anumang sasabihin sa social media. Muli po, maraming salamat. Alam ko po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isang like ko sa video na ito. Any reaction, pakisupport din po ang aking new YouTube channel. Nandiyan po sa comment section. At siyempre itong aking main YouTube channel. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.